Sa isang malakas na hampas, nabasag ang tasa sa mesa at kumalat ang mga piraso nito sa sahig. Sa harap niya ay si Merong Yu, halatang nagulat ngunit pilit pa ring nagsasalita. Sinubukan niyang tiyakin sa kanyang kapatid na sa pagkakataong ito ay hindi na siya mabibigo. Ngunit agad siyang pinutol ni Merong Su. Mahigpit ang kanyang boses habang malinaw niyang ipinahayag ang utos. Sa pagkakataong ito, ilalabas nila ang lahat ng kanilang puwersa. Kailangang harangin at patayin si Lin Tianhao sa loob ng Black Forest. Sa gilid ng silid, 2 tauhan ang agad na yumuko sa harap ng kanilang kapitan. Nangako silang tutulong sa misyon at gagawin ang lahat upang maipatupad ang utos. Ngunit biglang sumigaw si Merong Su. Sapat na, agad na natahimik ang silid habang matalim niyang tinitigan ang 2 tauhan. Sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at ipinakita ang pulang simbolo ng kontrata na nakaukit sa kanyang palad. Sa takot, agad silang lumuhod sa sahig at desperadong nagmakaawa. Hindi pa raw nila nakakaharap ng direkta si Lin Tianhao, at humihingi sila ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanilang sarili. Tahimik na pinakinggan ni Merong Su ang kanilang pagsusumamo. Pagkatapos ay unti-unting nagbago ang kanyang aura. Bumalot sa kanya ang malamig at mabigat na presensya habang nagdilim ang paligid at kumislap ang kanyang pulang mata. Sa malamig na tinig, ibinigay niya ang huling utos. Sa loob ng kalahating oras, nais niyang makita si Lin Tianhao na patay na nakahandusay sa lansangan. Kung hindi, ang 2 tauhan mismo ang magiging kabayaran. Sa loob ng silid, sabay na sumagot ng, "Yes, Captain." Ang 2 tauhan matapos marinig ang utos ni Merong Su. Habang papalabas ang mga ito, nag-aalalang lumingon si Merong Yu sa kanyang kapatid. Mahina niyang sinabi na kung hindi sila kikilos sa loob ng Black Abyss, maaaring targetin ng Huaxia ang Golden Sacred Lion Guild. Ngunit agad itong pinutol ni Merong Su. Wala na raw itong halaga. Sa harap niya sa mesa ay nakakalat pa rin ang mga piraso ng nabasag na tasa habang inilapag niya ang isang dokumento. Ipinaliwanag niya na ang guild leader ay nakakuha na ng isang alliance certificate kasama ang 4 pang pangunahing guild, kaya hindi basta mangangahas ang Huaxia na galawin ng kanilang organisasyon. Tahimik na binasa ni Merong Yu ang dokumento, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mukha. Susubukan pa sana niyang magsalita, ngunit biglang hinawakan ni Merong Su ang kanyang kamay. Mahigpit ang hawak nito habang malamig niyang sinabi na huwag itong mag-alala. Kahit pa hindi sila tanggapin ng Huaxia, tatanggapin sila ng impyerno. Samantala, sa loob ng isang malaking simbahan, 2 babae ang nakaluhod sa harap ng isang napakalaking estatwa habang same time na nagdarasal. Habang nakaluhod sa harap ng dambuhalang estatwa sa loob ng simbahan, same time na nagdasal si Anjing Yao. Magkahawak ang kanyang mga kamay habang same time niyang hiniling sa kanyang lolo na pagpalain siya upang makabalik siyang buhay mula sa Black Forest. Biglang nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata ng maliwanag na asul na liwanag. Kasabay nito, kumalat sa buong simbahan ang malalakas na alon ng mahiwagang enerhiya. Mula sa kanyang katawan ay sumabog ang bughaw na kapangyarihan na tila rumaragasa sa buong paligid. Nagulat si Lucy nang makita ang biglang paglabas ng kapangyarihan ng kanyang amo. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagdarasal ay mauuwi sa ganitong kalakas na enerhiya. Sa isang iglap, ang bughaw na puwersa ay kumalat sa buong simbahan. Tinamaan nito ang mga estatwa at pader hanggang sa mabasag ang ilan sa mga ito habang ang enerhiya ay patuloy na lumalakas. Saglit na natigilan si Lucy habang nakatingin sa nangyayari. Samantala, tila nagulat din si Anjing Yao sa biglang pagputok ng kapangyarihan mula sa kanyang sarili. Agad siyang lumingon kay Lucy at pilit na kumalma, saka sinabing wala namang problema. Ngunit matapos ang sandaling iyon, may isa pa siyang tanong. Tumingin siya sa kanyang maid at mahinahong nagtanong kung kumusta na ang pagbabago ng kanyang mekanikal na katawan at kung maaari na ba itong gumana ng normal. Agad na nagulat si Lucy tungkol sa kalagayan ng kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na ang mekanikal na katawan na ginawa ni Dr. Yang ay matagumpay na nakapasa sa lahat ng pagsusuri. Ayon sa kanya, ganap na itong na-install sa kanyang katawan at maaari na niya itong gamitin sa susunod na laban. Habang naglalakad silang dalawa sa loob ng simbahan, muling nagsalita si Lucy. Bilang nag-iisang A-rank firearms master ng Huaxia sa nakalipas na 5 taon, sinabi niyang iisa lamang ang layunin ng kanyang misyon sa pagkakataong ito.
Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang kaligtasan ng batang ginang. Ngunit agad siyang pinigilan ni An Jingyao. Sa seryosong tinig, sinabi niyang hindi siya ang dapat bantayan. Ang tunay na dapat nilang protektahan ay si Lin Tianhao. Samantala, sa loob ng Dragon Dojo, nakaluhod si Zuo Sheng sa harap ng kanyang guro. Nakayuko siya habang Ting-time na nagmamakaawa, hinihiling sa kanyang master na tulungan siya ng isa pang pagkakataon. Tahimik siyang tiningnan ng matandang guro bago nagsalita. Ito raw ang unang pagkakataon na nakita niya si Zuo Sheng na ganito kalugmok mula nang umalis ito sa dojo. Sa mabigat na tinig, inamin ni Zuo Sheng na ang kanyang espada ay nasira at hindi na niya kayang protektahan ang mga taong dapat niyang bantayan. Saglit na natahimik ang matandang guro bago inutusan siyang tumayo. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang isang espada at iniabot ito kay Zuo Sheng. Sinabi niyang iyon ang ipinagmamalaking artifact ng Dragon Dojo. Nagulat si Zuo Sheng nang marinig ang sinabi ng kanyang guro. Sa kabila ng kanyang pagkatalo at pagkasira ng kanyang espada, hindi siya itinaboy ng matandang master. Agad siyang yumuko ng malalim at buong paggalang na nagpasalamat sa kanyang guro. Tahimik siyang lumuhod habang tinatanggap ang espada gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling iyon, ipinasa ng matandang master ang sandata sa kanya bilang tanda ng tiwala at responsibilidad. Habang hawak ni Zuo Sheng ang espada, nagsalita ang matandang guro at seryosong sinabi na ang kinabukasan ng Huaxia ay nasa kanyang mga kamay. Samantala, sa labas ng lungsod, naglalakad si Lin Tianhao kasama sina Su Qing at Li Zhu. Ayon kay Su Qing, handa na ang lahat para sa kanilang pag-alis, ngunit nais niyang magpahinga muna si Lin Tianhao sandali bago sila tuluyang umalis. Ipinaliwanag din ni Li Zhu kay Su Qing na hindi dapat sisihin si Lin Tianhao. Ang dungeon na kanilang pupuntahan ay mas mapanganib kaysa dati, kaya kailangan nilang maghanda ng mabuti. Habang nakaakbay si Su Qing kay Li Zhu, napansin niyang tila labis nitong pinuprotektahan si Lin Tianhao. Napangiti siya at pabirong nagtanong kung may gusto ba ito sa binata. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.